And first of all, good afternoon everyone. Sensya na kayo ngayon na lang tayo ulit nag-meeting, no? Ah, dami lang bagay na nangyari. Anyway, again, we'll have the final presentation from the group for. So we'll record this para meron tayong babalikan na tab na na lecture kapag kailangan natin. Okay? So thank you. Let's start with group 4. Kaya niyo na yan. Simulan niyo na. Hello, sir. Am I audible po? Yes, yes. All right. Good afternoon, everyone. We're Group 4, and we'll introduce you to Monday.com. So, what is Monday.com? Monday.com is a cloud based platform that was launched in 2014, and it allows users to create their own application and project management software. Um, it's used mostly by people who work together in an office setting or in a project, maybe at school or in work. It was founded in 2012 by Roy Mann, currently CEO, Aaron Zinman, currently co-CEO, and Aaron Camp, who are all computer engineers. So Camp left before the platform launched. If you're familiar with Airtable, ClickUp, Microsoft Planner, Notion, Confluence, Teamwork, and Basecamp, Monday.com functions in a similar way. You can access Monday.com through a website or a mobile application. And in July 2019, the company raised $150 million based on a 1.9 billion valuation, and it went public in June 2021. Wait lang po sir sa next reporter po. Namatay lang daw po yung computer niya. Hello sir. So while we wait for ayan, the next reporter, can I ask kung sino po gamit na po dito ng Monday.com or any working or like what I mentioned, yung mga base camp, sino po ba?
Hello, siguro medyo similar kay Monday.com siguro na platform. Oh, alright. Sige, wait ako. Pero yun, so nawalan po kasi ng tawag dito. Namatay yung computer nung next reporter pero yan, siguro proceed na lang po kami tas babalikan na lang po yung next presenter para um makapag-save ng time. Ayan, so na-echo? Okay, sige, sige. Go na kayo. Ibalikan na lang natin mamaya. Okay po, thank you po sir. So, basically, ang next topic natin dito po is po yung Monday.com. Pero as yun, before tayo makapag-proceed doon, as we all know kung ano yung Monday.com and later on kung ano yung mga offering niya. So I guess we have to start having a walkthrough of using it. So how to get started. So let's begin our Monday.com journey by answering some important questions, indicating kung ano yung purpose, kung ano yung reason, and even kung ano yung role na pinoportray mo in a team or in a company. So next slide please. So may apat na selections kayo makikita upon entering Monday.com. So meron for work, meron din kung personal nyo lang siya gagamitin, and meron siya for school or academic purposes, and meron din siya intended for non-profit organizations. So as we click doon, kung sa work, kung i-click nyo yung work, i-ask kayo, mag-prompt kayo di Monday.com, i-ask kayo kung ano yung role mo sa isang company. So i-ask ka kung ikaw yung owner, kung ikaw yung leader, member, etc. and etc. Tapos after that, you would be asked kung ilan yung tao sa team ninyo. And then kung ilan yung worker sa team ninyo. And then after that, Monday.com would ask you kung ano yung specific field na gusto nyong i-manage upon using the Monday.com. And then kung personal siya, i-ask ka ni Monday.com kung ano yung specific field na gusto nyong i-manage. Kung ito ba for finance, kung non-profit, sales, CRM, and many other more na fields na pwede nyong puntahan na gusto nyong field na gusto nyong i-manage. And then if kung school siya or for academic purposes, i-ask ka kung ano yung academic role mo as of the moment. So, ikaw ba ay undergraduate student, or graduate student, faculty, and many other more na related sa pagiging academically related. And then kung non-profit naman siya, i-ask ka rin kung ano yung role mo sa non-profit organization, if you are a board member, kung part ka ba ng executives, kung employee ka ba, and etc. etc. So from there, diverse yung i-ask sa'yo, knowing na si Monday.com would want to know kung paano mo siya magagamit and kung ano yung benefit na ibibigay sa iyo ng Monday.com. And then after this, pwede ka na mag-proceed sa pag-create ng board, which leads to the next part. But before that, let's know how to sign in using your email. Let's take it away, Erica. Thank you so much, Jericho. And for that one, let me share my screen first. Okay, so as you can see right here, the first step in creating your first ever board is to sign into Monday.com. So we can do so in the following steps. So let's just type in our browsers Monday.com. I'm sorry. Monday.com. Ayan. So, you will see two get started buttons right here. So you can click on either one. So let's just click on get started. And you will see this prompt to continue with your Google account or kaya with your company email. So since most of us we have Gmail accounts, let's just proceed with this option right here and just input your usual email like I do, gmail.com.
Yan. And then, just input your password and may nakalimutan ko. I don't know if this will actually work. Let's see. Ayan. So, since my Gmail account has two-factor authentication, I'm just gonna confirm it, and there you go. We have already signed in as this one. Let me just continue with this. And then it will bring you to this page where it will ask you what brought you to monday.com today. It's either for work, for personal, for school, or for non-profit purposes like what Jericho discussed earlier. So na-elaborate naman niya na yung mga meaning ng mga to. So since we are students, let's just proceed right now with the school option. And then we will be asked what best describes our current role sa chosen institution natin. So undergraduate, graduate student, faculty member, and then other. So for now, since di pa tayo graduates, we'll go with this one. Then hit continue. And for this one, since meron atang limit, yung free version ng monday.com na nag-aalaw lang siya ng up to 2 to 3 people ata per team per what we encountered earlier. So with this one, I don't want it to be only me. So I'm just gonna go with 2 to 5 people. Let's click on continue, and then we would be asked what we'd like to focus on first in the pool of options right here. So this is for the website to tailor fit the experience for us. So actually, I thought we can click on like multiple options, pero isa lang yung pwede. So let's just choose what best yung kailangan natin. So for this one, I'm just gonna go with, let's say, group assignments. Let's click on continue. And then the last one, how did you hear about us? So for me, I heard this about friend or colleague. Just and then continue na. Then just let's wait for it to load. And ayan. So dito mapaprompt tayo to add the other teammates that we have. So for this one, I'm gonna add one of my team members, which is, let's say, Rusty. Forgot his email, pero let me check. Rusty Zorilla. And so we can choose whether he will be an admin or a member. So as you can see, these are the permissions that an admin and a member can do. So let's just click an admin if ayan, para may admin permission siya. So let's invite him to our team, and ayan, we will be prompted here to this page where we will name our first ever board. So for this one, I'm just gonna name it sample board. Then I'm gonna hit next. Then this one naman, we can choose what columns we like na mag-appear sa sample board natin. And these three are yung default ones, but you can also enable the rest, whether basta depende siya sa liking mo. And yung mga variables na to, we will expound it later on sa next reporters.
And then, ayan, select one of the items you'd like to manage. So, you can either choose tasks, projects, or kaya custom. So, for, sorry about that. So, for this one, let's just choose tasks for now. Then, click on next. And then, you can choose what view you want. If table, Kanban, calendar, cards, timeline, and Gantt. So like with this one, we will be expounding these views later on with our other team members. So for this one, since ito yung pinaka, I think, default, ayan, like what is said here, table view is the default layout. Let's just go with it. Then just name your tasks however you want it to be. Then just click on next. And then, ayan, this week, next week, meron ding time frame and then subject. So, whatever you want it to be, then just click on next. And there you go. We already have our Monday.com account. So with this one, you can now proceed to creating your first ever board that will be discussed by the next reporter. So yeah, you can take it away, next reporter. Ayan, so hello. I am audible po ba to everyone? So, I'm the next reporter po. So, kanina, I've seen kung paano mag-sign in, no, kay Monday.com. So, this time naman, the next step would be creating our boards. Kasi si Monday.com consists siya ng mga boards if ever meron kayong mga projects na gagawin or meron kayong mga tasks na gagawin. So, magsa-start siya sa pag-create ng board. So, today, eto nakikita nyo sa screen, after nyo makapag-create ng account, eto yung home interface niya. Then, para makapag-create tayo ng board, let's click this plus sign. Dito malapit sa search. Ayan. So, may plus sign dyan. So, may lalabas na mga workspaces. So, let's click the board. Ayan. I-click natin yung board. Tapos pagka-click natin, nandito lalabas yung details sa board natin. And dito, board name. So, dito ilalagay kung para saan siya gagamitin. Then, may options din po tayo sa privacy kung kung gagawin nyo siyang main, private, or shareable. So, if you want to be collaborative with other group, you can share it. Pero kung gusto mong personal work, and you can have an option naman na gawin siyang private. Then, sa baba naman, meron ditong kung ano yung gagamitin mo dito sa board. Ano yung paggagamitan mo? Either items, budget board, employees board, project, tasks, leads, clients, creative. So, marami yan. Then, you can customize it as well. Pero for this time, para medyo makarelate tayong lahat, no? Since gumagawa tayo na ngayon ng project din sa kanya-kanya nating mga subjects and most especially sa Grand Art Class, let's put the name Grand Art Clash kunyari. So, yun yung board natin. And yung board naman na to is for tasks. Ayan, so for example, for tasks siya. So, yun yung board na gagawin natin. Now, let's create it. So, gagawin na natin siya. Ayan, so naglo-load dito. Oh, welcome to your first private board. Na private pala yung option, pero supposedly, pwede natin siyang i-change into public. Ayan, so I think pwede. May options dyan na ayan. Okay. So, yun. Pwede nating i-edit yung yung board privacy natin. Pero, ayan, ito yung next na um, interface niya. So, dito, itong first board natin, Grand Aglash board, merong makikita ninyo, may group title and group title. So, ang tawag natin sa ganito is groups. Itong may tasks, person, status, date. Ayan. So, group yan. Tapos yung sa baba din, group din yan. Then, pwede din po kayong mag-add ng another group na sa ilalim. So, depende kung papaano mo siya gustong i-design depending on to your liking or to your needs. So, dito since task nga to, Grand Ad Clash task, let's put dun sa group title number 1, dito sa pinakaunahan, sabihin natin, to-dos. Ayan. So, ito yung to-dos natin. Yan. Tapos yung baba, for example, gawin natin siyang mga completed to-dos. Ayan.
Okay. Tapos, kahit dito na lang muna tayo mag-focus sa first two groups. So, for example, maglagay tayo ng task. Dito sa task, maglagay tayo ng mga, sabihin natin, campaign planning. And so, dito natin siya ilalagay. Tapos creatives. So, yun yung second tasks. So basically, i-list down mo lang po yung mga tasks mo. And per groups, may makikita po kayong mga columns, 'di ba? And yung columns na yan, ma-explain siya in depth ng next reporter po natin. So, etong group na to, nakadepende siya kung saan mo siya gagamitin. Etong mga groups na nakikita po niyo sa screen. And onting backtrack lang, sa pag-create ng board, pwede kasing magsa-start ka talaga into zero na wala kang template na gagamitin and pwede ka rin gumamit na ng mga templated na boards galing kay mondayworkmanagement.com. So, kung familiar kayo sa mga other software like for example Notion, kung gumagamit kayo nun, 'di ba, meron din silang may parang ano din sila. Di ko alam kung anong tawag sa Notion, pero parang may mga boards din sila. Tapos meron silang parang mga template, tapos merong ikaw talaga mismo yung gagawa. So parang ganun din dito kay Monday.com. Pwede kang gumamit ng templates or pwede kang mag-customize depending sa kung ano yung kailangan mo or kung ano yung need mo. So yan, for the next part kasi, i-discuss natin kung ano yung mga columns pasok sa group. So ang next na magre-report nito is si Victor. Hello guys. So next natin i-discuss naman is ang columns. So para saan ba ang columns? Well, ginagamit natin ang columns to organize data and ayun nga, since yun naman yung pinaka main use ng monday.com is to organize the data or kung ano man information yung gusto mong makita to be presented in a simple manner na madaling maintindihan kung sino man titingin siya. So, umpisahan natin to is, paano ba tayo mag-add ng column? So, kung makikita natin, sa project column, yung pinaka-main column, may makikita tayong plus sign dito. So, pipindutin lang natin siya. So, ayan. Tapos, kung makikita nyo dito, yan yung mga types ng column na pwede mo idagdag. Marami pa yan. Ito kasi yung madalas dinadagdag ng mga tao. So, yun. Kaya nandyan siya. So, ano nga ba't iba't ibang type ng column meron sa Monday.com? So, umpisa natin sa people column. Yan. So, pag mag-add tayo ng column, add natin. Tapos, kung may column kayo na gusto idagdag tapos wala dito, type nyo lang dito. Kunwari, yan. People column. Okay, yan. So, sa people column naman, ito yung column na kung saan pwede ka dito ka mag-assign ng task sa mga tao. Like, kunwari, sa sample project A, gusto mong gumawa is, ako, ayan, si Victor. So, yeah, ilalagay mo si Victor dyan. So, kunwari, tapos dito naman sa sample project B, kunwari, gusto mong i-assign si Ina, i-search mo si Ina dito din, i-assign mo siya dyan. Okay. So, next naman is ang status column. Yan. So, sa status column, self-explanatory naman siya. Dito natin makikita kung ginagawa na ba kunwari ni Victor yung task niya or hindi pa niya naumpisahan or may problema. So, yan, kunwari, may ginagawa akong sample project, then na-stuck ako. So, ilalagay ko dito, na-stuck ako. So, yan. Tapos pag chinek ng boss ko yung status ko, tapos nakita niya stuck ako, at least alam niya kagad na may problema dun sa task na yun and makakontakt niya agad ako. Okay, then, next column na pwede natin dagdag is text. Yan, sa text column naman, pwede ka magdagdag ng kung ano-ano dito. Kunwari, ASD, yan. So, yun lang naman yung pinaka-gist ng column na yan. Then, next is ang date column. Then, self-explanatory din, mag-add ka lang ng date. Like, kunwari, sa date na to is June 14. So, ang deadline niya kunwari is June 14. Yan, para makita ni Victor kung kailan niya dapat matapos yung task niya. Then, next naman natin yung pwede idagdag is number column. Yan, pwede kang magdagdag dito ng mga number up to kahit anong number na pwede i-take ng isang computer. Dahil kunwari, ang task ng sample project A is gumawa ng 5 key visual, then lalagay mo yan dito, 5, yan. So, pwede mo naman palitan to. Like, kunwari, number of deliverables, to do. Ayan, so para mas organized. Oh, ayan, di ba? Then, next naman natin is ang timeline. Sa timeline naman is yan. The timeline is, ito yung parang, mas comprehensive na style ng date since, ayan o,
since makikita mo dito is ilang araw lang dapat gawin tong task na inassign mo dito. So, ayun lang naman siya. Then next is ang timeline and numeric combo. Ay, wala pala siya dito. So, ang gist lang naman ng timeline is numeric combo is pwede mong palitan yung nakikita, pinapakita sa timeline. Like, pwede mo siyang i-edit. Wala kasi siya dito eh. Wala nga. Wala siya dito. So, yun. Pero, yun, may edit mo to pag ginamitan mo siya ng numeric combo. So, next naman is, so, yun, moving on, next naman nating i-discuss is ang tags. So, sa tags naman, to yun, para madaling mahanap. Kunwari, marami na kayong columns dyan, tapos gusto mong hanapin specifically ang may tungkol sa creative. So, lahat, yan, lumabas na siya. So, lahat ng So, kung may hinahanap ka specific na task na may kinalaman lang sa creatives, pipindutin mo lang yung creatives, then pupunta siya na automatically doon sa mga columns na may creative na tags. Then, next naman is ang connect boards columns. So, itong connect boards naman, ay wala pa kasi tayong ibang boards eh. Pero yan, kunwari yan. 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 Sa connect boards kasi is para magsisync to. Like, kung ano yung gawin mo sa add clash, magre-reflect siya dito sa column na to para mas madaling manavigate. Then, ang next naman is ang rating column. Yan, rating. So, yan, dito mo ma-rate yung ginawang task kung goods ba sa'yo or hindi. Kaya kunwari, yung ginawang task ni Victor is sakto lang. So, pwede mo siyang rate dito na 3. At least malalaman ni Victor na may need pang improve dun sa ginagawa niya. Then, ang next naman nating i-discuss is ang drop down. So, sa drop down, dito ka magkakaroon ng options or label na makikita ng mga members mo. Like, kunwari, label 1. Yan. Tapos, o tayo sa pang-label. Label 2. Yan. So pwedeng mamili yung mga members mo diyan kung alin ba diyan yung gagamitin nila para para mas madali lang mas malinaw lang kung ano para sa ba yung task na nilang gawin. Ayun. Then next naman is ang word clock. Word clock yan. Useful naman to pag may mga ka-workmates ka na nasa ibang bansa since makita mo kung anong oras meron sila. Kunwari, kung dito sa atin is 4:16 ngayon, tapos may ka-workmate ka na taga-Canada, at least makita mo dito kung anong oras na sa kanila. And ayun, para malaman mo kung when siya i-contact, kung okay na ba siya i-contact, kung tulog pa ba siya or hindi. Then ang next naman is ang checkbox. Simple lang naman ang checkbox column is parang ayun, lalagay ka lang ng check kung goods na ba yung task na to or hindi. Ayan. Yun naman ang gist ng checkbox column. Then, next naman isang link. Sa link column naman, dito, dito tayo makapag-add ng mga hyperlinks na pwedeng ma-access ng mga viewers natin. Like, kunwari, may ginagawa kang task tapos may specific kang resources na nasa labas mismo ng monday.com. So, pwede mo siyang ilagay dito para ma-access siya nung ka-team member mo. Then, ang next naman natin is ang creation log. Creation log. Yan. Dito natin makikita kung kailan ginawa yung specific na task na to. Kunwari, nagdagdag ako ng bagong project dito. Project D. Yan. Tapos, yan. Kunwari, diba ginawa ko kunwari ngayon ng June 6. So, kung ginawa ko siya bukas, June 7, lalabas dito June 7. Ano lang naman to for timekeeping lang naman para malaman kung kailan ginawa yung task and kailan siya inumpisahan. Then, next naman is ang auto number column. Ayun, ang ano naman ng auto number column is parang magbigay lang siya ng list ay ng organization kasi useful to pag marami ka ng columns like isip kung project, kunwari marami ka ng project na nasa 50 na ganun, at least to magagamit mo to kung anong task ba to, kunwari, itong project C is number 3. So madali mo masabi na yung task na to is ayun yung number 3 ganun. At least madaling malalaman nung ka-members mo kung anong task yun. Kasi pag marami na siya medyo magulo na eh. Then ang next naman is ang country. So, self-explanatory din to country. It means, ayun, lalagay mo dito kung nasang bansa galing yung ka-team member mo. Useful siya itabi sa word clock
Ayan. Para malaman mo kung anong oras na eme sa ka-member mo. Then, ang next naman natin is ang vote column. So, ang gist naman ng vote column is, ayun, kung marami kayong ka-team member, kunwari magbabotohan kayo kung anong task yung gusto nyong umpisahan, at least dito, may liberty yung mga ka-member mo na mamili kung anong task yung need prioritize and umaumpisahan ka agad. Next naman is ang location. Ayan, useful naman tong location is kung meron kayong specific na lugar or ayun, specific na lugar na need gawan or gawin yung task na specific na task. Like kunwari sa task A is need mong i-shoot yung Giza Pyramid Complex. So at least dito makikita natin saan need gawin yung task na yun. Then next naman is ang week column. Yan, sa week column naman wala. Makikita lang natin kung gaano kahaba kung saan mag-start yung week na to, then saan mag-end yung week na to. Ito naman ang pinaka-useful na, no? Si progress, progress tracking. So sa progress tracking naman, dito natin makikita kung ano na ba progress ng ano natin, ng task natin. Ayan, kunwari done na siya. Then makikita natin, ayun, no? Makikita na ba nag-update yung progress. Useful to pag sa summary. Ayan, ito kung makikita nyo sa bandang baba, may separate columns dito na hindi connected sa kahit anong project. Ito yung summary columns. Dito natin makikita yung pinaka-progress ng buong board. Like kunwari ito. Ayan. Sa tatlong project na to, done na siya. Tapos may isang working on it. Then makikita natin sa progress. Ito na yun. Yan. Makikita natin sa progress kung gaano na ba siya katapos. Then ang next naman natin is ang long text. So same lang siya sa text pero kasi sa long text ayan oh, mas malaki yung space na pwede mong i-type kumpara dito sa text na konti lang. Then next naman natin is ang phone column. So self-explanatory din to, ang phone column is dito mo ilalagay yung number ng ka-member mo. Then next naman is ang item ID. Yan. Useful to for tracking ng mga database. Like kunwari sa project mo is, ang ilalagay mo dito is mga products or items and may specific item ID sila. So, mas magandang gawin to kasi kada item na ID is unique sa brand na, o sa product na yun. Para hindi ka malito. The next naman is ang formula icon. Useful tong formula icon kapag may may complex kang gagamitin na formula para sa output ng isang na yun, ng isang i-calculate ganun. Like kunwari, may need ka munang i-add then after nyan hindi siya i-divide. So imbis na manu-manuhin mong gawin yun, pwede mo naman siya i-type dito. So para pag may tinype yung isang ka-member mo na number dito, automatic nang i-solve ni monday.com yun. And lalabas yung result yun. Then next naman natin is ang time tracking. Sa time tracking naman, dito natin makita kung gaano ba katagal ginawa ng isang member yung specific task na to. Like, kunwari sa project A, is bago gumawa si Victor, ipipindutin niya to. Yan. Tapos, habang ginagawa niya yan, ano lang yan, parang stopwatch lang. Like, habang ginagawa niya, parang ma-keep track lang kung ilang oras niya ginawa yung isang task na to. Ganun. And then, after gawin ni Victor yung isang task, yan, propose niya. Ayun. Kunwari, yung task A, ginawa niya ng for 15 seconds. Ayun. At least malalaman ng boss kung ilang oras yung nagugol sa isang task. Then, next naman is ang file column. Sa file column naman, dito natin pwede i-add yung mga files from our computer. Like, may gusto tayong i-add na PDF, na docx, na picture. Dito natin siya gagawin. Then, next naman is ang email column. So sa email column naman, self-explanatory din is dito natin i-add yung emails natin. Then last is ang R column. So sa R column naman, parang minutes of the meeting siya kasi kinikip track niya yung gaano katagal nagkaroon ng isang meeting, yung isang member or ayun, parang same lang sa time tracking. Pero ayun, iba sila. Then, ayun lang naman. Then,
Ngayon nalaman na natin iba't ibang uri ng column ngayon, itatakil naman natin is ano bang customization ang pwede natin gawin sa mga columns. So, ang first natin pwedeng gawin customization sa column natin is mag-add ng description. So, yan, kunwari sa number of deliverables, pwede tayo mag-add dito ng description para malaman ng ka-member natin kung para saan ba tong column na to. Then, ang next naman is yung column summaries. Yan, which is nakita na natin dito. Ito yung sinasabi ko kanina. Like, automatic, automatic kinakalculate ng monday.com yung progress ng kada row. Then, papakita niya sa dulong row yung progress ng overall board. Then, next naman is, pwede rin naman tayo mag-delete ng boards. Ito, pupunta lang tayo dito. Select natin itong tatlong dot. Then, pipindutin natin yung delete para mawala yung column na di na natin gusto. Then, ang next naman natin is ang pin column. Like, di ba pag nag-scroll tayo, may nawawala. Like, kunwari, gusto nating makita lang natin to na hindi siya mawala habang nag-scroll tayo. Pwede natin itong ipin. Ayan. Sa, ano pin dito? Okay, sa people na lang. Ano pin dito? So, yun. Basta pwede ipin yan. Then next phase, pwede rin naman tayo mag-duplicate ng column ito. Like, choose natin itong duplicate. And may two options tayo. Kung choose natin duplicate lang yung column na to, as in, duplicate lang niya yung column na to, hindi kasama yung kung ano yung nasa loob. Ayan, kagaya nitong sa text. Ayan, no, hindi nasama yung laman ng text dun sa bagong duplicate na column. Pero if ever gusto natin masama yung laman niya, pwede natin siya i-duplicate, then column and cell values. And pwede rin natin i-resize or ang mga columns natin ay i-rename kagaya na ginawa natin kanina. So, to resize sa column, i-drag-drag lang natin yun siya. And pwede rin natin siya i-collapse. Pag di na natin siya tingnan. Ayan. Ayan. So, for columns, yun lang naman. Next, we have Kate to discuss how to update a column. How to add updates. Hello. So, yung sa akin is the update feature or update section. So, lahat ng communication within the board will be in the update section. So, with this, you can communicate efficiently by keeping everyone informed and staying organized throughout the project. So, how to add an update? Sa status column, may makita tayong plus sign dyan sa upper right corner. And then, dyan, pwede ka mag-add ng update mo. Like, you can ask a question, tag a teammate, or leave a comment or like note. And you can also attach files para dun sa specific task na gusto mong gawa ng update. So, it's like a comment feature sa Google Docs. Ayan. So, pagka-add mo na update, lalabas siya dun sa task status ah, sa task section. So, kahit baguhin mo yung status label dun sa update, hindi mawawala dun sa task section yung update na nilagay mo. Ayan. So, lahat ng updates na pinost mo sa board, nakasali ka, mapupunta lahat sa update feed. Kapag pinindot mo yung parang chat dito, dun sa katabi ng task, yung chat na may 1, sa task, sa baba, Victor. Sa katabi ng person, dun sa board. Dito sa board. Yung katabi ng person sa task column. Sa column na may parang chat icon. Tas may plus. Ay, may 1. Yung sa blue. Baba. Katabi ng campaign planning. Ayan. Diyan. Ayan yung update section. So, lahat ng updates na pinost mo
dun sa mga task na nakalagay sa board, nakasali ka, mapupunta yan dito sa update feed. Kahit na hindi ka naka-mention or hindi naka-assign yung task sa'yo, makikita mo pa rin siya. And then, syempre, yung mga updates na directly mentioned to you or your team, mapupunta dito. Pati yung items na you own or yung nakasubscribe ka, mapupunta rin dito kahit di ka naka-mention. So, ayun lang naman yung importance nitong update feature. So, lahat ng communication within the board, mapupunta dito. And then, so, kapag may question ka or like update or comment for your team member or for a specific task, dito mo siya ilalagay para ma-inform yung mga teammates mo. Ayun lang, that's it for the update feature. Next is Zan for the board views. Alright. So moving on po sa board views. On your desktop, you can see your workspace, and to start or create a new one, you may click on the add button, and you can select the new project or the new board. In this case, we can select the new project na lang. You can rename it whatever you want. Right? Okay na. Yan. There, as you can see, meron na tayong default table. Ayan, yung table na yan, hindi siya pwedeng i-remove, pero pwede siyang i-edit. To add board view, we can also just click on the add button. Yan. There, marami ng pre-made templates si monday.com. Yan yung mga list. And the first one, we can select the Kanban view. With this board organizes tasks into cards and columns, typically representing different stages of our workflow. Basically, para siyang traditional whiteboard and sticky notes. Each Kanban cards are customizable. Pwedeng ilagay dyan yung mga tasks na mga tasks nyo and yung mga details, and then pwede nyo siyang i-drag anywhere sa respective columns niya. Kunyari, sa task 1, pwede natin siyang lagay as planning. Kunyari sa GAC, planning. Tapos, yeah. Then, dun sa task 2, pwede natin siyang lagyan ng production. Since ongoing na siya, pwede na natin siyang i-drag sa working on it. Yeah. I-drag siya sa working on it. Ayan, ganyan lang siya kadali. Next one is calendar view. This view helps teams manage the time-sensitive tasks and appointments effectively, providing a clear picture of upcoming deadlines and events. Basically, ayan, yan, calendar siya. And para lang siyang typical view ng mga other apps na similar sa monday.com. And I think it's perfect sa mga tao na makakalimutan sa dates, I guess, para mas natatrack nila yung mga projects and deadlines. Next, Gantt view. Alright. This one's perfect for planning and tracking project schedules, dependencies, and milestones, helping to ensure timely delivery. Para lang siya, yan. Mas makikita mo na agad dyan yung mga schedules, kung gaano kahaba in duration ng each project. Next, the last one, chart view. This one is an effective tool that uh, that makes it simpler to examine trends, patterns, and insights, but by enabling users to view their data in a variety of graphical formats. Yeah. Literally, gumagamit siya ng chart. You can use it to like organize workloads, ganon, or like
ayan, kunyari dyan, example dyan is mga workloads na ongoing, tapos mga workloads na tapos na. And yun lang. Just an addition, you can click on the add button ulit, click, and then, no, katabi ng chart, yan, select the blank view. Yan. There you can also create your own board depende sa gusto mo. You can just click that yan, the blank view and put any widgets you want based on your preference and the nature of your workflows. That's all for the board views. We can move on to the next reporter. So hello po. Good afternoon po. I will be the next reporter. So I will be the one sharing my screen. Share po. Victor. Thank you. So ayan, kita na po ba ng lahat? Hindi niya po ako. Iiyak ako. Hindi niyo ko rinig. Rinig po. Yes. Thank you sa validation. Sorry. So anyway, so ang topic ko will be automation, integration, then apps. So guys, mas madali lang siya kaysa sorry po sa noise. Madali lang siya kaysa sa Notion. So first, we need automation. So for automation, we have kung gusto mo na mas madali, we can click this on the upper right corner, upper right, etong automate. Then we also have here for automation dito sa may profile icons. Makikita niyo din yung automation. So for automation, there's so many templates that you can use dito sa gilid. May categories na explore, basic, featured, for notification, for status change, recurring, due dates, sync, and item creation, move item, then may sub item. Then since starting pa lang tayo, we can add for custom automation. So yeah, add lang tayo ng custom automation. So for here, ang anatomy ng automation will be trigger. Then if you have trigger, then condition. If you have trigger and condition, action will take place. So let's try. So when try natin siya, ito yung mga most used na trigger. So when status change to something, then move item to the group. So ito yung trigger, yung status. And then when status change to ito naman yung condition, like done anything, working on it, or stop or not started. So when i-try muna natin yung done. Then move it to the group of completed. So let's create. Then let's try this automation. So dito sa status, makikita natin na started. Then kapag kinlik natin yung done, malilipat siya dun sa completed. Ayan, eto, lumipat na siya sa completed. Then ganun lang siya kadali. Kasi tamad tayo mag-style. Pinapadali na ni Mandy.com. So, girl, download na. So next, may integration. Sa integration naman, makikita natin yan dito. It is add for Monday.com, then a third party app. So you can see the other apps here. Yeah, you can explore basic, feature, then notification, status change, ganun din siya katulad sa automation. Since ka-connect siya ni automation ang integration. So and also pala guys, makikita niyo yung mga automation yung created dito sa board automation katabi ng templates. Okay. Then here's sa integration, we can integrate many apps. Then we can integrate yung email. So ito here. For using this, you need to connect your Gmail account.
Para may-use niyo siya. So, ang daming Gmail. No, sorry. So, ayan. Allow niyo lang. So, alam niyo na yan, guys. So, ngayon, na-connect ko na yung email ko sa monday.com. Wait lang natin, tagal mag-loading. So, here. So, yeah. So, pwede tayong gumawa ng automation using connecting sa email ng isa or an email ng iba. For example, talk weekly, ganyan, every Tuesday, need natin mag-email, ganyan. And then if their status will be changed to something, ganyan, for done. The email will be sent, nari yung email ko, ganyan. And email. Ay, mali. Type your subject that. Kunyari, done. Then, ayan. Since, dito pala yung email na need nyo, yung, need yung pagsendan. Diyan nyo lang ilalagay. Then, ayan. Tapos ilalagay nyo dito, pwede yung mga link or other emails na need i-send din sa tao. Tapos dito yung to someone, kunyari, for example, me. Yan. Tapos, i-add lang natin siya sa board. Yan. Dapat ayaw niya ma-add. Ilagay ko lang. Ayan. Add lang natin siya sa board. So, yan. Meron na tayong automation connecting with your email. So, let's try. So, when status is done, yan, malilipat siya. Then, merong email na masisend. Wait lang. Let's try to check. Wait ko ako. Sorry. So, wala siya. Ito. Ayan. Ayan. Meron ng email na na-send. So, yun lang naman for the automation and integration. Then, also, if you need an app, kung saan nyo makikita or download yung mga third-party apps, dun tayo punta sa App Marketplace. You can see here on your profile icon or meron dito sa taas na makikita yung parang puzzle. This is the Monday Marketplace also. Ayan. Kung gusto nyo, marami din siyang pwedeng paggamitan. Kasi at dito na lahat yung recommended for you or if you're in marketing, project management, may mga app na meron na si Monday Marketplace and you just need to install the app and then it will be directly on your monday.com boards or apps. Yan lang naman po for me. Next po. Hello, bali ako po yung report sa dashboard. So once your boards and themes are in place, it's time to set up your dashboards. So dashboards are a great way to display your important info, yung all boards in one place. So ang kinaganda ng talaga nitong dashboard is makikita mo lahat or makokonek mo lahat ng boards mo, which facilitates your workflow and ensuring you stay updated on what is happening in boards. So to start, we can create from scratch by clicking the plus icon below the name of the workspace and select the dashboard. Ayan. Pipindot natin ito. Then, it's up to us kung anong ipapangalanan, kung anong in-name natin sa dashboard natin. Tapos mamimili lang tayo kung main or private. Pag main, matik na public to, which is magiging visible siya to everyone in your account.
or sa mga team members mo. Tapos pag private naman, magiging visible lang siya sa'yo. Pero pwede mo rin tong i-share or i-invite sa mga team members mo via link sharing or via email. So, i-create lang natin yung dashboard. Ayan. So, after creating a dashboard, ayan, kukonect na natin lahat ng boards natin. So, mamimili lang tayo kung yan, ayan. Pero if not, huwag na lang natin i-select. Ayan. Tapos, pindutin lang natin yung done. Ayan. So, after that settled, comes my favorite part, which is adding the widgets. So, to add the widgets, pindutin lang natin itong button. Then, ayan na lahat. Explain ko lang yung bawat function niya. Pero naka-indicate naman here. So, ayan. Chart, numbers, battery, may nakikita pa. Brand, ayan. So, sa chart, you can use this to visualize data in different chart formats like pie, line, or bar. Tapos pag numbers naman, ayan, you can see the budget or hours from several boards all in one place. Tapos you can use this to display key numerical metrics. So sa battery naman, ginagamit mo to para ma-show yung progress ng project or task mo. Sa Gantt, you can use this for project scheduling and timelines. So if ever gusto mo pa mag-add ng widgets, pero ito lang kasi yung nakalagay sa sa mga free. Pero pwede ka pa mag-add ng widgets. Pipindutin lang natin itong more widgets. Ayan. Pwede kang mag-add ng mga third-party na widgets. Ayan. I-click nyo lang lahat ng kung ano yung gusto nyo. Depende na sa inyo. After ng widgets, important din na i-check yung capacity ng dashboard natin to make sure na magra-run smoothly. Kasi 30 different widgets lang yung kaya niyang ikarga and hindi pa kasama dito yung mga text widgets sa 30 items na yun. So if ever na nag-exceed ka, may lalabas na message na may explanation at prompt to disconnect some of your boards or widgets. As I've mentioned before, updated ka real-time sa mga changes na mangyayari sa dashboard mo. Possible to dahil sa live data function. So when the live data is on, you can edit your data in real time and all data will be refreshed immediately right before your eyes. Pero pag naka-off naman, your dashboard becomes a read-only report of your boards and will refresh when you refresh your page or click on the refresh button. So para gawin yon, pipindutin lang natin itong 3 dot, tapos ayan. Pag naka-live data, pwede mong i-edit. Pero pag ayan. Switch lang natin sa. So, important din na if naka-off yung live data natin, yung board data will not be retrieved automatically. So, while in this mode, you'll see a refresh button at the top right. Lipat ko lang sa off. Ayan, makikita mo to. Beside the button, you'll see an indication of the last time your data was retrieved. Ayan, just now. So, bukod sa live data feature, pwede mo din i-filter yung ibang information sa dashboard mo by clicking the funnel filter icon. Ito. Ayan, lalabas yan. From the pop-up window, you can choose which board you'd like to filter from the drop-down list of connected boards as shown. So you can choose between two types of dashboard filters and naka-quick filters kasi to, pero pwede kang mag-switch to advanced filters. So ang kinaibahan niya lang dalawa, yung quick filters let you filter by board, group,
or columns, while yung advanced filters naman allows you for customizable conditions. Pero both types can be used simultaneously and in combination. So if ever magre-remove ka ng filter, ipipindutin mo lang tong click clear all. So ayun. As I mentioned before, pwede mo rin tong i-share tong dashboard mo. I-click mo nga lang tong share button. Ayan. Kayo na bahala kung paano nyo siya i-share. Tapos, bukod sa button na to, pwede mo rin siyang i-export to PDF para ma-share mo sa mga colleagues mo. Tapos, another feature din ng dashboard is you can present it like a PowerPoint presentation. You just need to click the three dot menu ito, tapos ipipindutin mo lang tong present mo. Tapos ano na siya, present. So, and that's it. I hope you learn from me and ipapasok ko na yung baton sa next reporter. Thank you. Ayan. Thank you, Ina. Okay, so let's proceed na po. Monday.com, meron din po siyang work doc, also known as doc. So this is a collaborative document that is live inside Monday.com. So meron tayo mga buttons here when we can use to increase our productivity. And to start, let's tap the plus button, yung blue, yan. And just select new doc. Yan. Okay, so yan. So we can rename it to our liking. So siguro sabihin natin document, yun na lang. Okay, tapos for privacy, we aim for it to be shareable. So let's click yung shareable, yung ikatlo. Yan, main, private, and shareable. Yan. Then create doc. Ayan. So upon entering, we can see here the familiarity of yung layout niya similar to workspace ng Google Docs. So meron tayo ditong sa upper part, meron tayo ditong add where we can choose from normal text to video. And then we also have here checklist, table, and images. We also have here undo, sa next naman ng add. Yan. Undo and redo kapag meron na tayong nagawa. And then meron din tayo ditong turn into if we want our text to be normal, large, medium, or small. Yan. And then meron din tayo ditong for alignment. Yan. Tama. And then meron din bulleted list. Yan. Sunod na lang. Number list, checklist, style. And here we can mention yung mga collaborators natin na gustong i-invite on our document. And then, finally, nandito na tayo sa may baba, sa may document title. And then we have here the creator. So, si creator, syempre siya yung gumawa ng doc. Then, meron tayo ditong date kung kailan ginawa as well as the time. And then, yung last updated. So, every time na may magta-type in dito, maa-update na update yung status na yan. So, to start naman, dito sa parang blank sheet, meron tayo, meron write something or type. So, dito na natin ilalagay yung mga works or yung mga tasks na need natin i-accomplish. And very efficient to, lalo na kung gusto natin na live yung document natin na live yung ginagawa natin with our workmates. So, ayun. So, yung main function naman nito is ganun lang for our collaborators and us to work on a same sheet simultaneously. So, ayun. It is a flexible whiteboard. Ayun na nga, where you and your team can collaborate on just about anything. And then after that, you can just leave it and masasave naman na siya automatically. So, that's it. Thank you. Alright. For my end, pwede mong i-click yung plus sign. No, plus sign. Tapos, sa docs,
box, ay form, new form. So, new form sa pinakababa po. Thank you. So, sa new form naman, basically, it's like the Google Forms na karaniwan nating ginagamit, 'di ba? Pag nag-survey tayo, pag sa thesis, parang ganun. So, just like clicking the build form, um, yan, madadirect agad tayo sa tawag dito, sa madadirect agad tayo sa surface na kung saan you can customize your sariling form and ayan, lagay natin sa new form, lagay natin survey. Tapos, for example, to sa option 1, yes or no. So, basically, parang lang talaga siya, Google Sheets, ay Google Form na karaniwan natin ginagawa. Pero ang special sa kanya, yung customize, sige, click natin yung sa taas, no, upper pa, and customize. Yan. Sa customize kasi, makikita natin yung initial display kung sa desk man nila mabubuksan or sa phone. Yan. So, may mga customized um, accessibilities rin na pwede mong gamitin dyan for free, pero yung iba rin is may mga bayad rin. So, yung second feature niya naman is share. So, ayun nga, katulad lang rin ng sinabi ko, same lang rin sa Google Forms um, na copy link, ganun. Pero dito, ayun na, pwede natin i-customize yung certain URL natin. Yung mas clean, mas maganda tignan, mas customize natin siya sa link. Yan. Halimbawa, ilalagay mo siya like dun nga sa survey natin, survey number 1, ganun. So mas mabilis natin ma makita yung link na yon. So, yun nga, you can share it na rin naman sa different platforms like Facebook, Twitter, email, LinkedIn, ganun. So, it's like the other Google Forms rin naman. So, sa analyze naman, dito makikita natin yung response sa mga sumagot ng ginawa nating form. So, yan. So, may analytics, kung makikita nyo, may analytics part. Yun nga, trial siya kasi may bayad yung part na yan. Pero, makikita rin naman natin yung response if ever yung response lang naman ang kailangan natin. Pero mostly naman sa work is analytics talaga ang gusto natin makita sa mga forms or survey na nakukuha natin. Sa automate naman, dito, automatically nag-route siya ng mga request and then pwede mong i-notify yung group member mo. So, by clicking the explore all automations, parang katulad lang rin ng binigay na example ni Monica. So parang dito may mga templates na binibigay si monday.com na kung saan hindi na easily to understand yung gusto mong um ihatid na message doon sa person na ibibigyan mo. So I think that's it, our dashboard. So, babalik tayo dun sa ni Ella, sa part ni Ella. Can I share the pa-share screen ako, Ina, ng Then, Ang alin. pa-end ako ng share screen. Ako mag-share screen for Ella. Thank you.
Ayan, so hello. Sorry nawalan kasi ako ng net kanina bigla. So, I am here to discuss the product offerings of Monday.com. So there is the Monday Work Management, which is the discuss na kanina, yun yung ginagawa nila kanina. But there's also Monday Sales CRM as well as Monday Dev. So let's take a look at Monday Sales CRM. So Monday Sales CRM or Customer Relationship Management is primarily used by the sales department or the sales team. Next slide, please. It is an all-in-one CRM product that allows business owners, and sales teams to manage all aspects of their sales cycles, customer data, in one centralized place while increasing productivity significantly. So one of the things kasi sa sales department, need nila makausap yung leads nila, and it can get a little hectic kung sobrang dami mo ginagawa. So, sa Monday Sales CRM, it is integrated in a good workspace kung saan makakita ka ng overview ng mga kinakausap mo as well as yung progress nung conversations na yon. So, importante kasi meron kang leads at makikita mo, manage mo kung nakukuha mo ba yung wins mo. So, dun sa database kasi na binibigay ng ng Monday Sales CRM, may iba-ibang overview kung saan mas madadali yung pinapakita niyo yung big picture nung team nyo, yung progress na ginagawa niyo lahat. As well as nagkakaroon ng simple automations kung saan mapapadali yung buhay ng mga part of the team when it comes to emailing, getting feedback, etc. So, yung mga features ng Monday Sales CRM na nakakatulong for them is lead management, deal management, account and contact management, pre to post sales management, as well as sales operation. However, this is a subscription-based product. So, when we look at the fee for it, meron kang $12 na basic fee per month. Tapos for standard, meron kang $17. Tapos for pro, $28. Pero other than the sales department, isa rin sa mga product na ina-offer ng Monday is Monday Dev, which is mostly integrated by the research and development team for product development. It is a product built for software development teams to collaborate together on product roadmaps, sprints, release plans, customer feedback, backlogs, and much more, while staying connected to other departments at all time. Kasi importante yung mga bagay na yon when it comes to product development. An example of this is where I work. Kasi IT company sila, ang ginagawa nila is they integrate Monday when it comes to customer feedback or kahit lang yung mga ABC testings nila. So magsasend sila ng form na in-explain ni Kyle Morales kanina doon sa Slack. Tapos sasagutin namin. Tapos magkakaroon sila ng overview ng mga sagot namin. Tapos through that, makikita nila yung mga need nila i-work on, tsaka kung gumagana ba siya ultimately. And with that, dadalhin yung information na yon sa marketing team para mapili namin kung ano yung nag-work na ABC testing, ano yung hindi. So, to help the people in that department, ito yung features na nilagay nila for Monday Dev. So, merong sprint management, burnt down chart, Git integration, which is using coding, product roadmap, bug tracking, retrospective release plan, just to name a few. Now, let's look on Monday Work Management. Ito yung ginagamit natin. Ay, wait lang. Balik pala tayo sa kanina. Explain ko lang rin yung pricing niya. So, for Monday Dev, there is a basic fee of $9 per month, standard $12 per month, at saka pro $20 per month. Now, let's go on to the Monday Work Management, which is yung pinapakita namin kanina. So for Monday Work Management, next slide please, it is a completely customizable workflow management product that allows to manage any type of task, project, and process to fuel team collaboration and productivity at scale. So mostly ang gumagamit nito ay marketing or creatives as well as PMOs. But as you can see kanina, pwede siyang personalized with private workspaces and boards na kahit estudyante ka pa, pwede mo gamitin. That's one of the things that makes Monday work management like really interesting is its automations. So, meron ng ibang work management like Notion, Trello, ClickUp, all of these are all, work management platforms. Pero yung automation kasi, katulad ng Notion, medyo complicated pa rin siya. So, isa sa highlight ng Monday.com, if you can see kanina doon sa explanation ni Monica, naka-sentence form siya. So, you're reading out through the sentence kasi
you're reading it out as a sentence, tapos pwede mo na siyang i-replace dun sa mga integral part, tapos ano mo na yun sa system mo. Kasi when it comes to coding and automation, ganun din yung ginagamit niya. Iba lang yung lengguwahe minsan, at hindi ko rin maintindihan yon. Pero sila, ginawa nila in such a way na madaling maintindihan kasi sinimplify na nila. So that's one of the things na pinagmamalaki ng Monday Work Management or Monday.com in general. Other than that, isa rin sa mga nabigay ng Monday Work Management or Monday.com in general is kaya mo siyang ibigay sa iba-ibang department. Not only are they working sa marketing team, meron silang product na ina-offer sa development and research team, meron din silang binibigay na products for sales. So having said all that, they're actually working on another one, which is Monday Service, which is currently on beta. So Monday Service aims to empower service teams to deliver exceptional support experiences, faster and smart automation that leverage the power of AI. So that's one of the things na if gumamit ka ng Monday.com, gumagamit sila ng AI, tapos pinapakita lang dito yung mga things na nire-request sa mga department, mapapadali na. So, ito yung mga features na binibigay nila: IT service, customer service, HR service, facility service, legal requests, external requests, finance requests. Nagagamitin mo yan integrated throughout your whole company. So, beta pa siya right now. Tapos ito yung currently na dine-develop nila. Pero ito rin yung pinakamahal. Kasi para siyang intersectional department na talaga siya compared to work managements and na parang may specify silang tina-target. So with the beta version of Monday Service, meron kang standard service na $26, tapos for Pro, $38. Tapos for for the Monday Work Management, free siya actually, kaya nga nagamit namin. Yun yung ginagamit namin kanina. Free siya, pero up to 2 seats only. So, hindi ka pwedeng if mag more than 2 ka, mawawala yung account mo. Tapos, meron siyang basic fee of $9, tapos magiging $12, tas 19 for Pro. So that is it for the products of Monday.com. Alright. So, yun nga, 'di ba, na-tackle na natin lahat ng oh no. Na-tackle na na-tackle na natin lahat ng dashboard, lahat ng important details, and also yung pinaka instruction kung paano tayo gumamit ng Monday.com. Alright. So, nakita natin yung platform na yun na parang hindi lang siya tool. So, it's a game changer na parang may impact talaga siya. Like, although may subscription, but the subscription itself, it's given naman na parang payable siya. Like okay lang siya, bayaran siya kasi sobrang helpful niya kapag may business ka or may group activities ka or may work ka na need mo ng gantong platform. So let's see the exactly the key benefits encapsulated the acronym IMPACT. So IMPACT, it stands for Improvement Project Management, Maximize Productivity, Personalized Customization and Flexibility, Accountability and Transparency, Collaborative Team Enhancement, Targeted Data-Driven and Decision Making. So this is a quick recap lang sa lahat ng na-tackle natin. But this might be to enhance our workflow seamlessly by using this Monday.com. So, all right, so let's jump in. So sa improvement project management, ito yung 'di ba, centralized, yung sinasabi, yung lagi namin sinasabi dito na real-time updates. So may communication tools na ginagamit. So agad-agaran ka makakapag-comment, agad-agaran ka makakapag-threads, mentions, ganun. Sa work na inalat mo dun um, sa co-work mo. So, for the next one is maximize productivity. So, ito yung mga dashboards kanina na in-explain natin, yung mga timeline, yung mga charts na really accessible and really helpful kapag may work ka. So, for the third one is hindi lang pala work, rather, syempre pati group kasi nga, 'di ba, may ano tayo, may students, may ganun. So,
i-include rin siya doon. So, for the third one is personalized and customization and flexibility. Siguro dito, makikita natin yung flexibility niya kasi nag-outsource siya ng mga apps na kung saan mabilis yung transaction ng workflow natin kapag ginamit natin yung monday.com. So, for the fourth one is accountability and transparency. So, dahil nga real time to, mas nakikita natin agad yung updates, ni-ensure natin lahat ng work natin is aligned and responsible kung responsible na ginagawa nila yung work na iyon. So, for the fifth one is collaborative and team enhancement. Siguro dito, ito yung sa part ng CRM, the Customer Relationship Management. It adapts to different teams and industries scaling in our business to grow. So, parang ganun yung binibigay ng monday.com. It serves an impact to everyone na gusto to everyone na gustong gumamit ng site na ito. So that's all, I think. So basically, monday.com is a versatile work operating system designed to help us teams manage tasks, projects, and workflows efficiently. So that's it. This is our discussion for group number 4. Thank you, guys. Hello, ayan. All right. Thank you so much, Group 4, for your wonderful presentation ng Monday.com, Taray. Ayan. Ayan, so, napansin nyo, no? Yung Monday.com is not just project management, kundi marami na rin talaga siyang other services katulad ng dev at yung iba pa, no? Yung kanina dinidiscuss nila yung sa parang collaborative na documents. Ayan, so they discuss those. And ganun yung mangyayari. Yung ganun talaga yung movement ng mga application ngayon na parang ang gusto nila mangyari is maging all-in-one yung kanilang kumbaga services. Ayan. And somewhat again, Monday.com yung inassign ko sa inyo kasi syempre hindi naman ito talaga yung pinaka-basic kundi parang I think mas ginagamit yung Notion. Pero marami na rin kasi gumagamit ng Monday.com kasi maano yung kung napansin nyo napaka-intense nung kanilang marketing. 'Di ba? Parang ang daming yung pag nanonood ka ng YouTube parang puro Monday.com yung advertisement nila. Ayan, kaya kumbaga hindi natin alam baka pagdating yung sa industry is monday.com na rin yung gamit ninyo and having an introductory and yung kanina yung demonstration ng group 4 na ginawa para sa inyo is maaalala nyo yan kapag gumagamit na kayo ng mga services na ino-offer ng monday.com sa industry, no? And maganda yung presentation at maayos naman na ipaliwanag yung mga features. Again, para ngayon hindi pa nagbe-make sense yung mga bagay niyan pero kapag nasa industry na kayo, mas okay yung meron kayong na ipaliwanag na ganyan kaysa yung totally wala, lahat bago, di ba? Ayun. So, congratulations. Thank you again, Group 4, for your wonderful presentation at maayos na demonstration ng monday.com, a project management software. Okay? So, next week antayin ko pa kung magfe-face to face tayo pero tapos na tayo technically yung yung meetings natin and ang inaantay na lang natin is your final requirement para maibigay na yung grades ninyo sa ngayon sa subject na ito, no? Inaantay ko lang yung dates kay Ma'am Rona kung kailan dapat ma-submit yung inyong grades. Pero ayun nga, napagawa ko ba kayo ng evaluation per group? Hello, sir. Yes po, Yes. nag-instruct ka po. Okay, for sige. So antayin ko na lang 'yun kasi antayin ko na lang 'yun sa group 4 siguro. Kung hindi pa nakapag-send yung iba iba na ay hindi para may folder kasi, parang ganoon ata 'yung nangyari, 'di ba? Para may folder kayo sa Google Drive tapos doon yung nilalagay yung inyong
tama ba yung PowerPoint yung presentation ninyo, no? Pero hihingin ko yung evaluation, yung leader evaluation para dun sa, syempre, para hindi naman lugi yung nag-effort doon sa hindi nag-effort. Yun yung siguro antay ko. Isasama ko yun sa grading talaga. Okay? So next week, antay na lang kayo ng announcement kung mag-face-to-face tayo. Pero ngayon, siguro mag-focus na kayo dun sa paggawa ng inyong dynamic or yung inyong video material, yung final requirement ninyo, no? And ayun. Tapos magmi-meet pa tayo probably. Magmi-meet pa tayo ng isang face-to-face bago tayo maghiwa-hiwalay sa para sa inyong graduation, 'di ba? So with that, siguro chat-chat na lang siguro. I'll announce na lang. I'll stay connected or communicate with Sky para sa mga further announcement and progress ng inyong uh, participation sa subject, no? Okay, pero ayun, don't worry, ano yung grades ninyo, maayos naman yung grades ninyo kasi maganda yung presentations ng bawat grupo. Yung evaluation na lang talaga, syempre, maganda yung presentation ng grupo, yung pala, ilan-ilan lang din yung gumagawa, di ba? So, kailangan kong makuha yung evaluation ng leader doon sa kanyang group members. Okay? So with that, again, thank you so much for joining us this afternoon, no? And thank you Group 4 for your presentation, and thank you to the other um, people here, no, yung mga klase nyo na nakinig at sana paggamit ng Mandi.com is yung isang project management software or application. With that, thank you so much again and ingat kayo palagi. I'll see you soon. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po. Thank you po. Yeah, sige, Thank bye-bye. you po, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you.